Praise the Lord. Magandang gabi po sa inyong lahat, dear brothers and sisters in the Lord. Salamat po for joining us today for our Wednesday prayer meeting. Medyo ang ating bansa po ngayon ay humaharap sa mga iba't ibang klaseng issue, lalo na po yung pagdakip ng ICC sa ating dating Pangulong ah, President Digong, no? So, medyo mainit po ngayon ang atmosphere in terms of emotion sa Pilipinas dahil po sa mga tao po na sumusuport at yun din naman pong sa kabila ay ang ipinaglalaban din po ay yung mga victims ng mga ng extrajudicial killing during the time ng ating President Duterte. Kabilaan po ang mga politika sa side ng government, sa side po ng dating Pangulo. So, ang maganda po nating gawin ay mag-pause po tayo ngayon, alright? Mag-isip po tayo at mag-rest muna tayo sa presence ng Panginoon. Kung kayo po ay actively nagpa-participate po sa nangyayari sa bansa natin and you have your own opinion, pwede ho tayong mag-pause muna saglit at tayo po ay mag-rest sa presence ng Panginoon at hingin po natin ang wisdom, ang discernment ng Panginoon, and let's find a common ground. Okay? Kasi kahit sa church po natin, may iba-iba po tayong opinion. So for the meantime, maghanap po tayo ng common ground kung saan tayo magkakaisa. Okay? Because kung i-emphasize natin yung opinion ng bawat isa about what's happening in our country, if we're going to emphasize yung political color na, na sinusuportahan ninyo, hindi ho tayo talaga magkakaisa. Okay? At the end of the day, pag yan po ang itinaas natin, yan ang in-emphasize natin, wala hong magkakaisa sa atin. And we will end up hurting one another, misunderstanding one another, divided. Okay? So, hindi ho yan ang kalooban ng Panginoon para sa atin, lalo na sa ating mga anak niya, na dapat we know better because we have access to His Word. We know better dahil tayo po ang may connection sa ating Panginoon. So, instead of participating po do sa division na nangyayari, bakit hindi po ang itaas natin ngayong gabi ay ang Panginoon? Magkasundo po tayo sa isang common ground at ano nga po ba yun? 'Di ba? Kahit po tayo ay iba-iba, ano po yung nagpapaging isa sa atin? Sabi po, we have one Lord, we have one God, we have one faith, one baptism, there is one body. Amen? The church. So yun po yung magpapaging isa sa atin. Yung bond of peace ng banal na Espiritu. We are one in the bond of peace. In the Spirit, we are one. So ngayong gabi po, magkaisa po tayo sa panalangin. Imbis na po dumagdag pa tayo sa yung height ng mga emotion ng tao, okay? At alam ko po, maaaring yung iba sa inyo nasa stress na at medyo umiinit na rin ho ang ulo nyo o umiinit na ang ulo nyo sa mga nangyayari. Bakit hindi ho natin idulog sa Panginoon? Di po ba? Mas i-prioritize natin, mag-focus po tayo sa prayer. Kasi higit po, yung sasabihin mo ba, yung opinion mo, may magagawa ba yan para ayusin ang bansa natin? Pero ang Diyos ho, pag tayo ay nanalangin, may magagawa po siya because He is a Almighty God. He is Almighty God. He is powerful God. He is a God of wisdom and justice. At kung yun po yung desire natin, yung sinisigaw natin, justice, no? Ang Diyos ho natin ang hustisya, no? Higit pa ho doon sa mga, ayan, sa ICC na yan, o kaya naman yung justice system ng bansa natin, meron hong Diyos na talagang God of justice na maaasahan po tayo. We can run to para ho humingi ng kanyang justice, humingi ng kanyang pabor, humingi ng kanyang blessing. Ano man ho ang pangailangan natin sa Panginoon, hindi lang ho yung about sa country natin, about sa church natin, about sa family or personal man yan, we can come to the Lord in prayer. We can humble before Him. We can come before Him to seek His face and to inquire of Him
kung ano po ang kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. At kapag ka itinaas po natin ang Panginoon at totoong hinanap natin ang kanyang mukha, ang Diyos po ay tapat at hindi ho tayo bibiguin sa gabing ito. Amen? So, let's start praising the Lord and let's focus our attention on the Lord tonight. At hayaan po natin na yung presensya niya ang kumilos po sa ating kalagitnaan sa gabing ito. And as we lift up to the Lord, yung pong mga concerns natin about sa church natin, about sa nation natin. Amen? Kaya halina't purihin ng Diyos, pagpapala niya sa atin ay lubos-lubos. Amen? pagpapala po niya sa atin ay lubos-lubos. Siya po ay makapangyarihan. Kaya anything po na ilalapit natin sa Panginoon, alam natin na may magagawa ang ating Diyos. Amen? Hallelujah. Purihin ka, O Diyos.
wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsa'y di napahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukulang biyaya mo. Habang hindi karapat-dapat, pag-ukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsa'y di
Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Yakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumpasan. Oh Diyos ng kapal at katwiran na kahit minsa'y di napahiran ang kabanalan at kalwalhatian. Salamat sa sukulang biyaya mo, Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa salamat sa salamat sa salamat sa salamat sa sukulang biyaya mo. Salamat sa sukulang biyaya. Salamat, O Diyos. Salamat po, O Diyos. Sige po, pasalamatan po natin ang Diyos. Tayo pong lahat na tumanggap ng biyaya sa Diyos, nakaranas ng biyaya ng Diyos, ng kagandahang loob ng Diyos, ng kahabagan, ng awa ng Diyos. Hallelujah! Siya ay Diyos ng katarungan, ng katuwiran, ng kabanalan, ng kaluwalhatian. Pagkaman tayo po ay nagkasala, tayo po ay mga makasalanan sa harapan ng Diyos. Tayo po ay niyakap niya sa ating mga karumihan. Tayo po ay inibig niya sa hindi kayang tumbasan. Hallelujah! Oh, sige po, pasalamatan po natin ang Diyos. Salamat, O Diyos! Salamat, Panginoon. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Pangalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa
pupurihin ka. Tinataas ka namin, Panginoon, sa aming mga papuri, sa aming pagsamba. Kinikilala namin na Ikaw ang makapangyarihan sa lahat. Kinikilala namin ang iyong paghahari sa buong sanlibutan ito, sa langit, sa lupa. Kinikilala po namin na absolute, Panginoon, ang iyong sovereignty, Lord. Ikaw ang Diyos na may lalang ng langit at ang lupa. At kontrol mo, Panginoon, ang lahat na nangyayari sa buong mundo ayon sa iyong kalooban, ayon sa iyong kapahayagan. At alam po namin, Panginoon, na higit po sa salita ng mga tao, Panginoon, sa salita mo kami titindig. Sa salita mo kami magtitiwala, Panginoon. Ito po yung something na mapanghahawakan po namin, Panginoon. Because your words are settled in the heavens. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, sa gabing ito, dinideklara po namin, Panginoon, your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Even in our beloved nation, O Lord, let your kingdom come, your will be done. Hallelujah. Sa kalagitnaan, Panginoon, ng maaring kaguluhan, confusion, Lord, we can run to you, Lord, because you are the wonderful counselor. You are our wisdom. We can ask guidance from the Holy Spirit because the Holy Spirit is the Spirit of truth. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord, that we can, when crisis comes, we can hide, Lord, in the cleft of the rock. We can hide in the refuge of God. Hallelujah. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it and they are safe. Hallelujah. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ang aming muog at tanggulan, Panginoon. When our surroundings, O Lord, are in chaos, when our surrounding is fearful, is confusing, Lord, we can always run to you, Lord, and find our peace, and find our joy, and find our provision, our protection. Blessed be your name, Lord Jesus. Blessed be your name. Salamat, Panginoon, sa kapayapaan na ibibigay niyo sa amin. Ano man po ang mangyari, Panginoon, makakatiyak kami na ang Diyos namin na pinaglilingkuran at sinasamba ay hindi kami pababayaan, hindi kami pagkukulangin. Hawak mo, Panginoon, ang aming mga buhay. Kontrolado niyo po, Panginoon, ang mga sitwasyon. And that's why, Lord, we will not focus our eyes on the things that's happening around us, but we will fix our eyes upon Jesus, who is the author and the finisher of our faith. Thank you, Lord, for the peace that your presence gives. We give you glory, we give you praise and thanksgiving. In Jesus' name, amen. Amen. Praise the Lord. Magandang gabi po sa inyong lahat, sa mga kasamahan po nating manggagawa sa church at sa inyo po na nasa inyo pong mga tahanan. Most of you nasa inyong tahanan at nagpapahinga. And thank you for joining us for our Wednesday prayer meeting. Hindi man namin kayo kasama physically, but thank you for honoring your commitment with us na ang Wednesday po para sa church natin ay itinalaga po natin. We consecrated this night every Wednesday to gather together. Amen? We understand kung hindi po kayo makakapunta sa ating church, malayo o kaya naman ay gabi na,
But we thank you for being with us even virtually, no? Kayo po na nanonood ngayon, thank you for joining us virtually at magkakaisa po tayo sa Espiritu ng Panginoon sa gabing ito. Bagamat tayo po ay um, uh, hindi magkakasama physically, but we are united in the Spirit. So, napakaganda po na bago tayo manalangin ay mag-focus po tayo sa Word of God. Kasi ako po medyo, pag binuksan nyo po yung inyong Facebook, ang mababasa nyo po doon ay talagang samot-saring mga opinion at samot-saring mga post about sa nangyayari sa bansa natin. Prior to that, ako po ay sumusubaybay din, no, sa mga nangyayari sa bansa. We have to be vigilant. Of course, biblical din po yun. We have to keep watch. Kailangan bukas din po ang ating mga paningin sa nangyayari sa ating kapaligiran. Okay? Pero, kung ano man yung nangyayari sa kapaligiran natin, yan po ay inoobserbahan natin kasi may mga signs na binigay ang Panginoon. Lalo na yung mga tanda ng kanyang muling pagbabalik na dapat po ay tinitingnan po natin. Binabasa po natin sa ating kapaligiran. Okay? So, itong mga nangyayari sa ating kapaligiran, hindi po dapat ito nagdudulot sa atin ng takot. Like yung mga signs ng coming ni Jesus Christ, those are not meant to terrorize us. Hindi po para magdala ng takot, kundi tayong mga mananampalataya na alam nating may Kristo tayo sa puso, tayo ay in the Lord, tayo po ay may katiyakan, may seguridad po ang ating kaligtasan na dahil tinanggap po natin ang Panginoon sa ating mga buhay bilang Panginoon at tagapagligtas natin, at tayo po ay lumalakad ayon sa kalooban ng Panginoon. Diba? Nasa proseso po tayo nagpapasailalim tayo sa proseso ng sanctification ng Panginoon, sa pag-equip sa atin ng Panginoon. So, nandun po yung katiyakan natin sa ating puso. Alam natin kung saan tayo pupunta. Anything na may mangyari dito sa mundong ito at tayo ay kunin na ng Panginoon, hindi po tayo natatakot. Di po ba? Hindi tayo natatakot dahil alam natin kung saan tayo pupunta. Di ba? Kaya alam niyo ho, magpalit man ng presidente, magkaroon man ng anumang mangyari sa ekonomiya ng bansa natin, itong mga bagay na ito maaring makakaapekto sa atin, pero dapat hindi po ito nagbibigay sa atin ng takot. And delikado pag ang fear na po ang nagdadrive sa atin eh. Diba? Pag yung mga decision po natin ginagawa, even yung prayer natin, kaya lang tayo nagpe-pray kasi takot na tayo. Kaya tayo nagpe-pray kasi nape-feel natin yung need na mag-pray kasi andyan na yung problema. Hindi po ba? Naku, hindi po magandang yun eh. Magandang driver ang fear. Ang fear ay hindi po sa Panginoon. Of course, meron pong banal na pagkatakot at yun po yung reverence natin sa Panginoon. Kung meron man tayong dapat katakutan, yun lang po ang ating Panginoon, yung fear of God, no? Yung fear of God na yun ay napakaganda. Hindi ho siya yung fear na kumokontrol sa atin para gumawa po ng mali, no? O kaya ay mapalayo sa Panginoon. But the fear of God actually protects us. And ang maganda ho sa fear of God, sabi po sa Proverbs, no? Chapter 1, verse 7, if I can recall, no? Sabi niya, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Yung pagkatakot po sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kaya po, sa mga panahon na ito na nakadila tayo, bukas tayo, sumusubaybay tayo sa balita, maging ho tayo. Wag ho tayong matrigger, wag ho tayong maging fear-driven dahil sa mga nakikita natin. Bilang Kristiyano, hindi yung kung ano nakikita mo. We are not walking by sight. Sabi po ni Paul sa mga taga-Korinto, we are not walking by sight, but we are walking by faith. Amen? Ang hindi po yung
worldview natin na kung ano po yung ideology ng sanlibutan, kung ano yung nakikita natin, yun ho yung magiging mindset natin. Hindi. Tayo ho ay lumalakad, namumuhay ayon po sa pananampalataya. Ibig sabihin po nun, yung buhay po natin ay guided ng ating faith. Yung mga nakikita natin dapat ay ini-interpret in the eyes of faith. Dapat ganun po tayo bilang mga Kristiyano, no? Tayo po ay lumalakad ayon po sa ating pananampalataya. Ayon po sa salita ng Panginoon. Tinitingnan natin yung mga bagay-bagay, yung mga paligid natin, yung mga nangyayari sa paligid natin in the eyes of faith. Okay? According to the word of God. So, tingnan po natin ito. Let's be encouraged sa word ni Lord. Sa Proverbs chapter 28. Proverbs 28. Okay. Sa mga nangyayari po, hindi lang po itong ICC issue, yung pag-arrest kay former President Duterte, pero yung mga issue din about sa government budget ng BICAM report, GAA. Tapos yung issue po ng PhilHealth, no? Na nasa Supreme Court na po. Minsan, itry nyo rin po, makinig po kayo ng mga oral arguments ng Supreme Court. At doon nyo po marirealize yung tanong po na nire-raise ng mga tao na may justice system pa ba sa Pilipinas? No? Umiiral pa ba ang hustisya, ang batas sa Pilipinas? Makinig ho kayo ng oral arguments ng Supreme Court about sa PhilHealth. Doon nyo ho marirealize, meron ho tayong justice system. Mapapahanga-hanga ho kayo doon sa mga ibang justices na nagtatanong patungkol doon sa issue ng PhilHealth, doon sa mga respondents. No? Meron ho. In fact, nakita nyo naman po yung ibang mga former presidents natin na nagkaroon din ng mga violation, no? Let's say for example si President Erap, si President Gloria Arroyo. Itong mga presidenteng ito na hatulan po, no? Na convict po sila ng mga kasong i-file po against them. Na nakulong din po sila. So may umiiral po na batas sa ating bansa. Nakakatuwa nga po dito parang yung dumami yung parang kala mo mga lawyers. Dumami yung mga experts sa batas. Pag tininan niyo po yung yung Facebook post niyo, parang wow, para mga abogado, no? Talagang may kanya-kanyang mga dinedefend at no? May mga kanya-kanya pang opinion at defense at may mga pagpapaliwanag sa batas, ganito, ganyan. So, nakakatuwa na parang dumadami ang mga Pilipinong expert. Biglang naging abogado, biglang naging nagbabasa ng batas. So, at least kung ganyan po yung effect na nag-i-engage tayo at yung parang nakukuha nitong interest natin at tayo ay nagbabasa-basa, no? Natututo tayo mag-investigate. Yan. Ang ganda po niyan, di ba? Pero kita po natin na kahit nga sa Supreme Court, 15 po sila, di ba? Sa pamumuno po ng Chief Justice and then yung mga Associate Justices. Bakit hindi isa lang? Pagdating sa Supreme Court, bakit hindi isa lang? Bakit kailangan 15? Di ba? Kasi dahil demokratiko nga yung bansa natin, mas maganda na hindi lang isa. Kasi kung isa, pwedeng magkaroon ng bias yan eh. But regardless, kung yung mga Supreme Court justices ay mayroong po kanya-kanya pong mga pananaw, at the end of the day, pag sila po ay nagdesisyon na sa isang kaso, lahat po nung kanilang mga pananaw ay, no, yung boto nila, ay lahat yun i-consider. So, kung yun nga po sa Supreme Court, no, kailangan marami
para po mabuo yung pinaka-the best at balance na pananaw or hatol nila pagdating po sa isang kaso. Ganon din po sa bansa natin. Tayo po, iba-iba ho ng mga pananaw sa buhay, iba-iba po ng pagtingin sa mga nangyayari sa bansa natin. So, di ho natin alam kung paano babalansehin yan. Kasi lahat tayo i-claim natin na yung pananaw natin ay maganda. Pero minsan hindi natin inaamin na yung mga opinion natin, may pinanggagalingan po yun. Okay? Whether it's yung iyong opinion ay ang pinagmumulan niyan ay experience. Okay? The experience mo, baring yung mga nagagalit kay President Duterte, no? Former president, dahil nga dun sa EJK ay war on drugs, kasi meron silang kamag-anak o kapamilya na natukhang, 'di ba? So, coming from their personal experience. Pwede rin naman po yung mga driven siya nung galit natin, no? Galit ng tao. So minsan yung sinasabi nga natin, yung galit na yan, natatransfer yan, contagious din yan . Pag naikwento mo na sa iba, magagalit na rin yung tao na yun. And ang pinaka-worst po sa akin na pinanggagalingan ng ating opinion ay political. Okay? Political. Kasi meron tayong mga grupo-grupo, alyansa, o kaya mga politiko na kinakampihan. Okay? Mga kapatid, wala hong perpekto. Wala hong perpektong mga naging presidente ang Pilipinas natin. We thank the Lord for our former presidents, kung ano man po yung mga kabutihang nagawa po nila, yung mga service na nagawa po nila sa bansa natin. We thank the Lord for their lives. Pero, dapat maging balanse tayo. Maging objective tayo. Kung pinupuri natin yung magandang ginagawa nila, at kung meron din namang pong mga katiwalian na ginawa o korupsyon na ginawa, di ba dapat din na wag ho tayong maging pikit doon sa mga bagay na yon. Wag ho natin gawing katuwiran na parang, mas marami namang nagawang maganda kaysa doon sa korupsyon. Lahat naman sila korap pero ito, konti lang naman ang kinurap. Hindi ho justice yan. Kung ganyan ho ang pananaw natin sa hustisya, hindi ho totoong justice yan. Kung pinupuri po natin ang isang tao at pinasasalamatan dahil sa ginawa nilang maganda, dapat maging objective din tayo na kung merong mali, tama. Kung merong violation, kasuhan, panagutin. Hindi po ba? Wag ho tayong magkaroon ng yung parang pagkampi sa tao. No? Wag ho tayong magkaroon ng bias. Ito ho ang problema sa ganitong kapikampihan . Okay? Yung one-sided na justice, selective na justice, or bias na justice. Okay, kakampihan mo si former president. In the expense, yung pagkiling mo sa kanya, meron ka namang ma-offend. Paano naman yung ibang mga na-disgrasya dun sa war on drugs? Yung mga wala namang kinalaman, katulad yung lagi nilang pinopost na picture ni Gian. Gian ba yun? Diba? Yung sodyante. Sasabihin nila, paano naman to? Hindi naman to drug addict. Sodyante to, na nadamay. Meron ka ma-offend. Pag ang pinagtanggol mo naman ay yung mga namatay sa mga natukhang, di sasabihin na naman ng kabilang side na ma-offend naman na yung mga addict, mas pinapaboran nyo pa yung mga napatay na addict, ang dami-daming mga naging biktima ng mga drug addict, mga minasakir, mga pinatay, ninakawan, ano paman. So, any side na pupuntahan mo, na i-emphasize mo yung pagkiling mo doon, meron kang ma-offend na group. Tama?
Meron akong mga offend na group. At kung ang pagkiling mo sa isang tao o isang grupo means na pagpikit mo sa mga kamalian nila, hindi yan totoong justice. Okay? Hindi po yan totoong justice. Gusto mong paboran ng isang tao, pero meron ka namang ine-neglect meron kang mga rights and justice na hindi mo rin maibibigay sa iba. Hindi tama yan. Pero pag tiningnan nyo ho ang justice ng Diyos, He is a just and righteous God. Wala ho siyang kinikilingang tao, wala hong favoritism ang Panginoon, lahat ng tao pantay-pantay sa Kanya. Dapat ganun. Kung magpapatupad ka ng hustisya, ipatupad po natin ng pantay-pantay. Let's make everybody accountable. Okay? Lahat dapat. Kung yung standard mo ng justice dito sa tao na to, dapat ganun din ang standard ng justice mo para sa lahat, pati sa sarili mo. Hindi yung justice na mas mabait para kay ganito at mas strict pagdating kay ganito. Hindi ho totoong hustisya yan. Okay? Hindi ganyan ang hustisya ng Panginoon. Totoo po yun. Natutuwa po tayo na may mga Kristiyano na very passionate in fighting for injustice. No? Nakakatuwa po yan. That's biblical na tayo po bilang nananawagan ho ang Diyos that we should love justice. Justice is the foundation. Righteousness is the foundation of His throne. Kaya po, napakagandang tingnan na tayo po ay talagang mahal natin. We are after justice. No, talagang nilalabanan natin ang injustice. Pero anong klase pong hustisya ang pinapagana po natin? Kung yung justice na alam natin ay biased, selective, no? Hindi ho yan ang justice ng Diyos. Hindi ho yan ang biblical justice. Okay? So, sa tingin ho natin, yung pagkiling-kiling ho natin sa mga tao, pagkampi-kampi ho natin, pagkakaroon po natin ng mga factions, yan ho kaya ikinalulugod ho ng Diyos? Yan ho kaya nangyayari sa atin na emphasize ho natin yung mga opinions natin, i-air ho natin yung mga opinions natin. Of course, in a democratic country, that's your right. Freedom of speech is your right. Okay po yan. Pero, hindi ho tayo, let me remind you, brothers and sisters, na tayo po ay hindi follower ng sino pa mang politiko. You are not a follower of the Dutertes. You are not a follower of the Marcoses or the Aquinos or yung mga pink or anything or anyone. No? Ikaw ay follower ni Jesus Christ. Yan ang dapat mong maintindihan. Follower tayo ni Jesus Christ. Ang nire-reflect natin ay dapat si Jesus Christ. Ang business dapat natin ay ang kingdom of God. I understand na yung kingdom po ng Panginoon, it has to come in this world, in this earth. It has to come in our government. It has to come in our families. It has to come in our communities. Saan man tayo nandoon. It is our prayer. Tinuro sa atin ng Panginoon na i-desire natin at ipag-pray natin that the kingdom of God would come sa atin pong mga city, sa ating mundo. Ako naniniwala din po na ang faith natin, sabi nga po natin nung nakaraan, ito po ay may aplikasyon domestically sa ating mga tahanan, sa ating mga pamilya, sa ating marriage. Ito po ay may aplikasyon sa ating trabaho. Diba? Kasi ina-address din ni Paul yung mga employees, yung mga slaves. At ina-address din niya yung mga boss.
If you're a business owner, if you're a boss, meron kang mga tao sa ilalim mo, you're also accountable sa Panginoon. So, domestically, sa ating work, at kung babasahin mo po ang buong counsel ng Bible, ha, that's why I don't agree with the term apolitical. I don't agree with that term apolitical. Pwede po tayo non-partisan. Wala ho tayong nilalaban ng kandidato at wala din tayong ini-endorse. Okay? Yun ho ang ibig sabihin ng non-partisan. Pag sinabi mo namang apolitical, you are totally not interested. You do not engage in politics at all. Yun ang ibig sabihin ng apolitical. Tayo pong mga Foursquare, according to its bylaws, is non-partisan. Huwag nating palitan. Because apolitical is not biblical. Not biblical. Hindi po yan biblical. Kasi kung babasahin niyo po ang mga Bible natin, ilan ho, tingnan nyo, John the Baptist. John the Baptist. Noong si John the Baptist ay nandito po sa sanlibutan ito, tinuligsa po niya si Herodes. Naalala niyo po, kaya nga napugutan yung ulo niya eh. Napugot yung ulo niya eh. Po ba? Hiningi po ni Vernice yung kanyang ulo eh. So, tinuligsa po ni kinall out po ni John the Baptist ang mga kasalanan ginagawa po ni King Herod. Nakita natin si Joseph, siya po ay, he rise in power at siya po ay naging prime minister ng Egypt. Ginamit siya ng Panginoon politically to resolve yung pong famine doon po sa region na yon ng Africa during the time in Egypt. Nakita din po natin si Daniel and his friends. They are working in the king's court. Sabihin na natin sila ay mga gabinete ng ni Nebuchadnezzar during the time of Babylon Empire. Imagine niyo po 'yon. Mga anak ng mga lingkod ng Panginoon, nag-work po sila sa political realm. So paano ho natin sasabihin na ang faith natin at ang politika ay hindi ho magkasama? Yung sinasabi nila na the state and religion, yung separation of state and religion, alam nyo ba kung saan galing yan? I-research nyo po ang history niyan. Because during that time, alam po natin na ang Christianity ay persecuted religion. Sila ang minority during the time, di po ba, ng Roman Empire? Hanggang sa kumalat na po yung gospel at ang marami ng mga churches ng iba't ibang region ng Roman Empire. At ano po ang nangyari nung panahon po ni Constantine? Nakakita po siya ng vision na in this you will conquer. Kaya po doon, yung ginamit po niya yung cross as a sign ng kanyang war. At nung siya po ay naging emperor na, dineclare po ni Constantine na ang Christianity ay state religion. Tinanggap na po ng Roman Empire ang Christianity as its major religion, state religion. At tas ang ginawa po nila, kaya po nung time na yon nandun na po sa Rome. Wala pa po sa Rome ang Catholic Church. Pag sinabi rin natin Catholic, it's the universal Christianity. No? Nasa Turkey, Constantinople pa po ang sentro ng Christianity during that time. No? Yung 7 churches ng Asia Minor, which is now Turkey. Until nung naging state religion, doon na po nilipat ang headquarter sa Rome. Kaya nagkaroon po ng Roman Catholic Church. Okay? So, nakita natin na nung nagkaroon na po ng mga popes, dahil wala naman dating pope. May mga pastors, may mga prophets, may mga bishop, may mga deacons. Wala hong pope nung panahon na yon.
hanggang sa nagkaroon na po ng mga council, lahat ng mga leaders ng mga Christians, no? Yung mga bishops ay nagtipon-tipon po sila to organize. Pinag-usapan po nila yung mga teachings about the Lord Jesus Christ because during that time may mga false teachings about yung faith natin. So pinag-usapan po nila yun. Nagkaroon po ng mga council and mas naging organized po ang church. At doon na po nagkaroon ng mga popes. Oh. At nakita po natin the history of the Catholic Church. Sa mga popes po, hindi po lahat ay righteous. May mga corrupt at wicked popes. Kaya hindi po infallible ang pope. Mali ho ang turo na hindi ho nagkakamali ang pope. Infallible, hindi ho. Kasi kung titignan niyo ang history, ang dami ho pong corrupt and wicked pope. Balik ako doon sa issue ng separation ng state and religion. Saan ba nanggaling yun? Because during that time, so meron pong pope, meron ding king. Hanggang sa nagmingle na po yung authority na yan, naglalabanan na yung authority na yan ng pope because the pope, yung kanyang authority ay nasa religion. At yung authority naman ng king ay nasa kanyang domain, nasasakupan niya. So, syempre, napapalitan ng hari, ang pope din ay napapalitan. Dumating po ang mga panahon na nabibili na po ang mga posisyon. Dumating po yung panahon na nababayaran po para sila ay maging pope, nagbabayad po sila ng big sum of money. May mga kings po na para sila po ang ma-secure nila yung kanilang place to the throne, sila po ay pinoproclaim ng pope. May mga pope na naglagay po ng mga kings sa kanilang posisyon at meron ding mga kings na naglagay ng mga pope sa kanyang posisyon. So ganun po ang nangyari. Nakikialam na po ang religion at yung king, yung throne ng king on both institution. Kaya po nagkaroon ng separation of state and religion. Pero kung titingnan nyo po, sa ating bansa, mapaghihiwalay po ba talaga natin ang state at yung pong religion? Maring in theory, masasabi nating hiwalay po yan, nag-ooperate ang ating bansa sa mga batas nito, sa kanyang constitution, at may sarili din pong mga teachings, may mga dogma po, at may mga policy din po, bylaws, ang mga religion. Pwede silang mag-operate ng hiwalay. But because we are all citizen of this nation, we are under the government, at yung mga tao naman ay under din ng religion, yung mga politiko natin are mostly religious people. At tingnan nyo naman, ito, kampanya. Ayan, campaign period. Ang mga politiko natin, saan lumalapit? Di ba sa mga churches din? O wag na tayong maglokohan. Sasabihin nyo, separation of state and church, religion. Eh, yung mga politiko, ayan, pupunta kay INC, pupunta kay Brother Mike Velarde, doon sa iba't ibang mga malalaking grupo to gain their support. So in the first place, sa simula pa lang, sa mga churches na kayo lumalapit. Diba? Sa mga religion na kayo lumalapit to get your support, to get your votes. Oh. So paano ang paghiwalay? O ako, tanong ko sa inyo, paano nyo mapaghihiwalay ang politika at ekonomiya? Ang gobyerno ho natin ang nagpapatakbo ng ekonomiya natin. Yung rise and fall ng ating ekonomiya, nakadepende rin po yan sa gobyerno natin.
Yung social, mahihiwalay po ba natin yan sa politics, sa government? Oh. Na ang bansa ho natin ang nagtatakda po ng mga programa patungkol po sa mga pangangailangan ng ating mga mamamayan, yung mga services. No? Sinishape, sinishape po ng ating government yung social, yung ating society. So paano kung paghiwalayan? Diba? Yung mga issue ng mayayaman at mahihirap sa ating bansa, o paano mahihiwalayan sa pamamalakad ng gobyerno? 'Di ba? Sila ang nagtatakda ng budget, sila ang nagtatakda ng mga programa. Sila ang yung mga mambabatas natin gumagawa ng batas at kung ano man yung batas na ginawa nila, sinishape po nito ang kultura ng ating bansa. Ang kaisipan ng mga tao, ang moralidad ng mga tao. So paano natin hihiwalayan? Kaya paano mo sasabihing apolitical tayo na hindi tayo mag-i-engage sa politics? Unang-una, karapatan nating bumoto. Di wag na tayong bumoto kung apolitical tayo. Naisip niyo po ba yan? So, tayong mga Kristiyano, yung faith natin sa Lord, may aplikasyon yan sa tahanan natin, sa trabaho natin, sa business natin, at maging sa gobyerno natin. May aplikasyon yung faith natin, yung pagiging Kristiyano natin, maging sa pananaw natin, how we engage in politics, how we engage socially, how we engage with the government, lahat yan, may application yung faith natin. So tayo, hindi naman tayo kung nakikita natin yung mga Bible characters na nag-i-engage sila sa anumang larangang pinaglagyan sa kanila ng Panginoon, hindi po mali at kasalanan para sa atin ng mag-engage tayo. In fact, gusto ko pong ipaalala na isa sa mga core programs ng Foursquare Church in the Philippines, 6 yan. Evangelism, discipleship, church planting, leadership development, social engagement, financial resource development. Kabisado ko po yan, 6. Isa po doon ay social engagement. Hindi po kasalanan at mali ang tayo ay mag-engage socially. Not even in politics. Okay? May sarili pong bylaws ang Foursquare. Susunod din po tayo. Nakalagay po doon, non-partisan po tayo. So wala tayong ni-endorse ng mga kandidato. Pero hindi po, tayo po ay pwedeng mag-engage. Ha? Pwede po tayong mag-work. Pwede tayong mag-work. Pwede tayong magkomento. Pwede tayong sumali sa mga discussion. Okay? Ang pastor, hindi nga lang po pwedeng tumakbo sa politika. Hindi po ako pwedeng tumakbo sa politics, pero kung kayo naman po, hindi kayo yung mga member natin, pwede kayo tumakbo. Kung ako, as a pastor, tatanungin nyo kung papayag ho ako, ay papayag po ako. Because we need more righteous people in the government, in politics. Ay naku po, ako nga po, isa sa mga pinagpipray ko, naku, kung loloobin mo, Panginoon, nawa sa aming, sa mga kabataan namin, sa mga susunod na henerasyon, more Christians in politics. Kayo nga, puring-puring nyo si Vico eh. Oh, di ba? Inahangaan nyo si Vico. Christian yun eh. We need more righteous people like him in the government. Di po ba? Marami ring mga Kristiyano na diyan sa natin, sa government natin, sa politics natin. Yung iba nga, hindi lang hindi lang natin maramdaman. Pero nawa,
Pag-isama nyo ho sa prayer. Lalo na ngayong eleksyon. Ngayong darating na eleksyon, the more ito pong mga nangyayaring ito sa bansa natin, the more na mag-encourage at mag-fire po sa heart natin na tayo po ay mag-participate. Tayo ay mag-engage no, sa darating na election. Itong mga nangyayaring kahirapan sa bansa natin, yung mga yang corruption na yan, dapat yan ho, maawa ho tayo sa bansa natin. Huwag hong tao. Awang-awa ho tayo sa tao, pero sa bansa natin hindi tayo naawa. Magkaisa ho tayo. Pag tao kasi ang mga kinakampihan natin, hindi ho tayo magkakasundo. Ang mahalin ho natin, bansa natin. Huwag ho yung parang pabor lang sa iilang tao o isang tao o partido. Ang isik po natin bilang mga Pilipino, lalo na tayo mga Kristiyano, yung pagmamahal natin sa Diyos at pagmamahal natin sa bayan. Ay, tagline nyo ng isang grupo. Diyos at bayan, no? But that's biblical. Alam nyo, may mga religion, may mga Christian religion, they are not allowed to pay respect sa ating watawat. They don't sing the national anthem. They don't pay respect sa ating watawat. Kasi daw, conflict daw yun sa kanilang religion. Anong conflict? Magbasa ho kayo ng Bible, hindi ho yung conflict na tinuturo po ng Panginoon ang pagmamahal sa bayan. Nationalism is a godly virtue. So tayo po, mag-engage po tayo sa election. No? Kung hindi pa po kayo rehistrado, wala na, sarado na ho. Let's go out and vote this coming May, this coming election. At iboto po natin yung mga kandidato na may takot sa Panginoon, yung may qualification, yung alam nila yung ginagawa nila, yung merong desire na talagang mapabuti ang kalagayan ng bansa natin, yung alam natin na sa kanilang family history yan. Wag nyo lang tingnan yung nila, yung mga work background nila, yung mga job background nila. Bosisiin nyo ho, pati yung moralidad nila. Pati ho yung mga pamilya nila. Tingnan nyo ho ang background. Kasi alam nga natin, sabi natin dito, yung mga values niyan sa pamilya pa lang nagsisimula. Nako, ang ganda nung yung sa Singapore ba yung nabasa ko, no? Yung naging prime minister nila, ang naging background, talagang wala kang makitang anumang case. Dapat ganun po na lang ang tingnan din natin, no? Kalkalin ho natin eh. Ito ba na-involve ito sa anumang case? Tayo nga, hindi tayo makapag-apply eh. Pagka meron tayong mga kaso na involved ka sa mga case, may pending case ka. Diba? May derogatory record ka sa NBI mo, hindi ka makapag-apply eh. Pero tingnan nyo, tama naman yung sinasabi ng iba eh. Tayong mga ordinaryong mamamayan, ang napaka-strict ng standard sa atin. Hindi tayo makapag-apply pag wala tayong experience, hindi tayo graduate, diba? Pag meron kang kaso, pag meron kang record sa NBI o police clearance mo, hindi ka matatanggap. Pero pagdating sa mga politiko, parang wala yung mga ganong standard. Bakit tayo ganyan? Oh. Yan yung sinasabi ko kaninang justice. Hustisya. Kasama ho yan sa application ng justice eh. Bakit sa atin ang taas ng standard? Pagdating sa mga politiko, sayaw-sayawan lang kayo. Binoboto nyo na. Oh. Bakit tayo ganyan? Kasama ho sa justice yan eh. Tapos ngayon nagkakaganito, kakagulo ang bansa natin dahil sa mga policy na ginagawa ng mga walang alam. Oh. Tayo rin nahihirapan kasi nagagalit kayo. Kakagulo tayo. Tayo mga Pilipino nagkakawatak-watak. Pero pagdating sa eleksyon, yung pagboto natin, hindi tayo nagiging responsible. Hindi tayo natututo. O sinong dapat din sisihin dyan? Hindi ba tayo din dapat? So tayo po mga Kristiyano,
Kung mag-i-engage po tayo sa mga usapin ng politika, sa mga issue ng bayan natin at social issues, hindi ho yung opinion natin. Okay? Minsan yung iba walang opinion. Dahil wala kayong opinion, sali-sali lang kayo, nadadala lang kayo sa mga yan, sa mga sinasabi ng ibang tao. Kaya you end up sharing the opinion of other people. Oh. Share lang kayo. Ang maganda dyan, kayo mismo magsulat kayo. Sulat nyo mismo yung kung ano yung nasa isip nyo, anong opinion nyo. Hindi yung share lang kayo ng share. Tapos hindi nyo naman sinasala yung mga sinishare nyo. Oh. Sigurado po kayo na yung mga sinishare nyo, tama yan. Minsan mga Kristiyano nakakalungkot, tayo pa ang nagkakalat ng fake news. Kasi hindi kayo nag-validate kung ano yung mga sinishare nyo. Nakakahiya po yan. Ha? Tayo pang mga Kristiyano nagkakalat ng fake news. Nakita ko mga Kristiyano, yung mga AI-generated mga AI-generated no, na mga nagsasalitang tao, yung mga ganon. Fake news. Nakakahiya po. No? Mga Christians, tigilan natin yan. Walang sariling opinion. Kaya ang ginagawa na lang natin, share tayo ng share. Eh mas maganda yan kung kayo mismo ang gagawa ng sarili nyong statement. Oh. Kung mag-i-engage po tayo sa politics, mag-i-engage tayo socially, government issues, ang gamitin po natin, yung faith natin. Yung faith natin ang gamitin. Salain ho natin yung mga sasabihin natin o yung opinion natin based po sa word ng Panginoon. Based po sa faith natin. Okay? Yun ho eh. Kasi pagka yan ho ang ginamit ho natin, makakasigurado tayo, that's truth. That's love. Motivated by love. Okay? At ang desire natin, hindi tao ang tinataas, hindi grupo, kundi si Lord ang naitataas. Oh. Eh, pag ganyan na naging standard natin ng paano ka nagpo-formulate ng opinion, paano ka nagko-comment at nag-i-engage socially, sa government, sa politics, baka yung mas naano ka eh, na napipigilan mo yung sarili mo na wag mag-comment. Yan. Wag mag-comment. Kasi pag naisip mo, ito bang sasabihin ko, pagmamahal ba to? Ito bang sasabihin ko, mag-unite ba to? Ito bang sasabihin ko, magiging pagpapala ba ako? Ito bang sasabihin ko, ayan. Di mag-iisip ka muna. O di hindi ka na makakapag-comment. Ako po, hindi ako nakakapag-comment lately. Kasi yun nga eh. Ito bang sasabihin ko, makakatulong ba to? Kasi pag nag-comment ako dun sa kampi kay Duterte, magagalit sa akin yung ano. Eh, naku po. Pag dito naman ako nag-comment sa isa ng ano, nag-react ako ng heart dito, magagalit naman sa akin yung kabilang panig. So, wag na lang. Wag na lang. Di po ba? Kung hindi po makakatulong ang comment nyo, hindi po makaka-bless o makakapag-unite at magdudulot lang po ng lalong magti-trigger lang po ng lalong magkagulo. Eh, ano na lang, keep it to yourself na lang kapatid. Parang yung mga pinag-uusapan natin noong nakaraan. Because we are part of a whole, pati sa engagement natin sa politics, sa government, sa social, iisipin mo, hindi lang yung sarili mo. Concern mo, i-air yung ano mo, yung opinion mo, yung side mo. Pero, you are not living for yourself alone. You are part of a whole. Isipin mo na member ka ng church natin. Isipin mo na Kristiyano ka. Isipin mo na may mga kapatid ka sa pananampalataya. And even yung mga unbeliever na nakakakita sa'yo, nakakabasa ng post mo. Isipin mo po. Huwag tayong mag-despise ng tao. Huwag din tayong man-judge ng tao. Yun ang pinag-aaralan natin eh.
i-apply lang po natin. I-apply lang natin. At kapag ka ang naging prinsipyo po natin ay ang salita ng Panginoon, naging salaan po natin ang salita ng Panginoon, hindi ho tayo magkakamali. Hindi ho tayo magkakamali. Ito po, nakalagay dito. The wicked flee when no one pursues, but the righteous are bold as a lion. So, hayaan ho natin. Saan mang korte makarating, no, yung mga taong mga ina-accuse o kaya naman may mga kaso, saan man sila dalhin, international man o dito sa bansa natin, no? Sabi, the wicked flee when no one pursues. Tingnan nyo sa mga hearing, but may mga hindi nagpapakita, mga nagtatago. Hindi umaharap sa hearing. Oh. Ayaw nilang makalkal eh. May mga tinatago sila. Pero sabi doon, but the righteous are bold as a lion. Kung alam mong nasa tama ka, kung alam mong wala kang kasalanan, o kahit saang korte ka dalhin, you will be able to stand. You are bold as a lion. Okay? Pero yung wicked, kahit hindi pa nasasampahan ng kaso, nagtatago na, tumatakbo na. Sabi, the wicked flee when no one pursues. Wala pa nga eh. Diba? So, wag ko tayong matakot. Hayaan po natin na yung justice ay kung ano man yung nangyayari sa bansa natin, may mga cases man, even sa Supreme Court or sa ICC, hayaan natin na ang Lord ay kumilos. Ipag-pray po natin na ang Diyos po ay kumilos sa lahat na nangyayaring ito. Lahat po ng ito ay prophesied naman in the Bible, yung mga nangyayari sa mga bansa. And we know that the Lord is coming soon. So tayo mga Kristiyano, yun ang mas pagsikapan ho nating trabahuhin, yung kingdom ng Panginoon. Oh? Kasi sa ginagawa ba natin, may naililigtas ba tayo? May naililid ba tayo sa Panginoon? Wala. Nagkakagulo-gulo lang, nagkakagalit-galit lang tayo. So ang trabahuhin natin, mag-focus po tayo sa pag-evangelize, pag-disciple, no? Pagmamahal, pag-aalaga sa mga kapatiran natin, para pag nakita ng mga outsiders yung pagmamahala natin, pagkakaisa natin, ma-attract sila sa atin at sila rin ay susunod sa Lord. So isama po natin yan sa panalangin, yung peace sa ating bansa. Pag-pray natin, yung ating Sunday service, Kids Sunday School, Adult Sunday School, spiritual growth ng ating church, yung mga departments ng ating church, yan, ito po ang anuhin natin, pag-focusan po natin, no? Yung direksyon ng Lord para sa mga departments natin for 2025. New and additional leaders. Okay? So, sabi natin nung nakaraan, nung Sunday, yung application natin, because you are a part of a whole, maging careful tayo sa leadership natin, sa pamumuhay natin, because anumang decision o even yung life natin, how we live our lives can affect yung pong grupo natin. Huwag tayong maging cause ng trouble, huwag tayong maging cause ng delay. No? Pag-pray po natin yan. Evangelization of San Juan City, naku, yan po talagang focus natin. Lalo na to, palipat po tayo ng church natin at ang napaka-strategic ng lugar natin. Ito po, dito tayo mag-focus. Kaysa sa mga bagay na madidivide tayo, magkakagalit-galit tayo, let's build bridges sa mga tao para i-lead sila sa Panginoon. Okay? Paano natin madadala yung mga tao na naging kagalit natin dahil sa mga posting natin? Oh. Paano pa may madadagdag sa church natin pag ganyan tayo? So maging loving po tayo. 7 pillars of society. Pag-pray po natin yan. Pag-pray nyo po si pastor, yung mga officers natin, mga workers po ng ating church. Pag-pray po natin yung mga may sakit, no? Nung nakaraang Sunday po ay dumalaw po kami. Thank you po sa mga kapatiran natin na nakasama ko po. So dinalaw ko po sa hospital, yung kapapanganak lang po natin kapatiran at nakalabas na po sila kahapon, sila Brother Russell tsaka Sister Mayan. Yung anak po nila si Daniel Ayla, no? Nag-stay pa po yung anak nila sa hospital because of infection. So nakalabas na po sila last Tuesday. Praise the Lord po sa
Thank you po sa mga prayers po ng Body of Christ. Pag-pray pa ho natin si Sister Leia Bicomong for her recovery. Nag-graduate na po siya sa kanyang chemotherapy, pero after few months po ay itetest po uli siya. So, palakasin ng Lord ng kanyang katawan kasi na bumaba po yung kanyang timbang, no? Yung kanyang lakas po ng kanyang katawan ay makarecover po, and complete healing nawa po ay pag tinest po uli ay wala na pong iba pong bukol sa kanyang katawan. Yung pinagpray po natin na pinatanggap natin sa Panginoon si Sister Renata, no? Sister Ren, sa kanyang thyroid cancer. Pagpray po natin. Si Sister Janice po, yung galing healing ng kanyang wounds na dulas po siya nung last Saturday sa event ng mga kababaihan. So tinahi po yung kanyang sugat dito sa noo. No, grabe po yung naging pagdudugo. So, ang sabi ng doktor ay bantayan po na wag ma-infect. So, complete healing for the wounds. May mga pasa din po siya sa katawan. So, complete healing po. At yun nga po, yung ating pinapanalangin na bigger and new church location ay on the way na po. So, yung draft po ng contract ay ginagawa na. So, perhaps in this few days ay ipapatawag po kami for the signing of contract. So, pag-pray po natin yung provision ng Panginoon for the initial payments, sa deposit, saka sa advance payment, and sa renovation po ng ating bagong church. Okay? And then, blessings upon our partner, supporters, and givers. Ayan. Kung pinagpipray natin na mag-provide ang Lord, tayo din po yung gagamitin because tayo rin po yung gagamitin ng Lord to give, no, sa ating church. At hindi lang po yung tayo po na members ng church, but also people outside the church who are being used of God to bless us financially. Okay? So pag-pray po natin yung blessing ng Lord sa kanilang lahat. So let us join our hearts and our faith together as we pray for these things. Amen.
Sama po natin sa panalangin ng kapayapaan ng bansa natin. Nakita po natin may mga rallies na po na nangyayari in support of the former president. May mga panawagan na po ng people power. Pag-pray po natin yung peace and order ng ating bansa. Praise you, Lord Jesus. Praise you, Jesus. Panginoon, patuloy po namin dinideklara ng bansang Pilipinas, Panginoon, ay para sa iyo. Maaring sa aming paningin, Panginoon, ay may mga kaguluhan, may mga political issues and crisis kaming pinagdadaanan, Lord. But by faith, O God, na nakikita namin at patuloy namin dinideklara na ang bansang Pilipinas ay para kay Kristo. At naniniwala po kami, Panginoon, na sa kabila po ng mga nangyayaring ito sa aming bansa, ay may pagpapatuloy po namin ang pangangaral ng salita ng Panginoon. Pangangaral ng Ebanghelyo. Sa ganitong kalagayan ng bansa namin ay patuloy po ang iglesia na kikilos upang magdala ng maraming kaluluwa sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Huwag mo pong hayaan, O Diyos, na ang mga Kristiyano ay maagaw ang aming atensyon sa mas mahalagang bagay, Panginoon, na dapat naming gampanan. Huwag kaming ma-entangle, Panginoon, sa mga bagay na makasanlibutan, kundi, Panginoon, ang aming pagtuunan ng pansin ay yung iyong misyon, yung pangitain na ibinigay mo sa amin, Panginoon. Kung papaano ang church ng the Foursquare Church San Juan City, Lord God, ay patuloy mo pong binibless at ginagamit. At ngayon ay nasa panahon kami na kami po ay ililipat mo na sa magandang kalalagayan. Panibagong season, Panginoon, ng pagpapala. Panibagong season, Panginoon, ng paggamit mo sa amin. Lord, wag mong hayaan na masira, Panginoon, ang momentum, Lord, ng church na ito, Panginoon, dahil po sa aming pag-emphasize, O Lord, pag-focus, Panginoon, sa mga bagay na ito, O Lord. But allow us to fix our gaze upon you, Lord Jesus. Allow us to focus on our mission, O Lord. Allow us, Lord, to focus on our jurisdiction, O God. Itong lungsod na ito at yung mga komunidad, Panginoon, na ibinigay mo sa amin. Ang dami pang dapat gawin, Panginoon. Ngunit kung kami po ay magkakahiwa-hiwalay, magkakawatak-watak, kami po ay magkakagatan, Panginoon, ang sabi po ng salita ng Panginoon, mauubos po kami, Lord. At hindi po magiging magandang aming patotoo. Kaya, Lord, punuin mo kami ng iyong pagmamahal. Bigyan mo kami ng wisdom, Lord. Bigyan mo kami ng discernment, Panginoon. Ang iyong mga salita ay mag-alab sa aming mga puso, Panginoon. Let your word guide us, O Lord. Especially, Lord, in these dark times, O God, sa aming pong bansa. Ang Holy Spirit, Panginoon, ang laging pumuno sa aming mga puso at mag-lead sa amin into truth, O Lord. To dispel, Panginoon, itong mga deception, O Lord, yung mga fake news, O God, to dispel evil, Panginoon, at ano mga gawain ng kaaway, Panginoon, to destroy the Filipino people, O Lord.
Panginoon, hindi po magtatagumpay ang mga plano ng kaaway na puksain, Panginoon, at sirain, O Lord, ang mga taong gagamitin mo para dalhin ang ebanghelyo ng Panginoon sa maraming mga bansa. Alam ng kaaway, Panginoon, ang mga propesiya na ang bansang ito ang magiging launching pad, O God, ng gospel sa iba't ibang mga bansa. Mga missionaries, O Lord, being trained here, Lord, going to different parts of the world, Lord, hindi po magtatagumpay ang kaaway sa kanyang mga balak laban sa bansang ito. But the resources and the blessing of this nation, O Lord, will come forth. Hallelujah. Lubusan mo pang pagpapalain, O Diyos, ang bansang ito upang matupad niya ang kanyang God-given destiny, ang kanyang God-given purpose. Hallelujah. Upang maraming mga Pilipino pa ang maligtas, ma-equip, ma-disciple, Panginoon, ma-train, Panginoon, to bring the gospel to the different parts of the world. In the name of Jesus, we give you praise and glory, O Lord, because of your peace that passes all understanding will guard our hearts and minds in the Lord Jesus Christ. Thank you for your blessings. Thank you for the joy. Thank you, Lord, for the healing. Thank you, Lord, for the unity. Thank you for the love that you have placed in our hearts. In the name of Jesus, amen and amen. Blessed be the name of the Lord. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magkita-kita po tayo uli sa darating na Wednesday at sa ating gawain sa Sunday. See you po.